Nag-battalion commander ako ng 73rd IB, no? Ang naging area ko noon is Davao City at saka yung 4 municipalities ng Davao del Norte. Ito yung Talaingod, Carmen, Panabo, tsaka Santo Tomas. Itong area na to. Itong Davao City na to, malaki to Hindi lang to yung city na urban center, but it extend hanggang doon sa countryside ng tri-boundary ng Bukidnon, Davao del Norte, tsaka itong area ng Davao City. Davao City composed of 13 district. Kasama niya yung Baguio District, Marilog District, Toril, yung Kalinan District, Bunawan, Paquibato. So under yan sa Davao City. Actually ang most of yung nag-alsa noon, no? Ang nag-alsa noon is yung Baguio District at Marilog District. Kaya na-displace ang mga NPA dyan kasi ito yung time na talagang pinaghahabol ng mga lumad, yung mga NPA na dati na umiikot doon. Itong Paquibato, ito kasi Paquibato halo ito Bukod sa may lumad nga, kaya lang meron pa ring mga Bisaya doon. Kaya ang ginagawa ng NPA is kinukuha nila yung simpatya ng mga Bisaya para hindi sumama sa military o kaya wag tulungan ng military paghabol sa mga NPA. Nagkaroon tayo ng awareness sa mga LGUs, sa line government agencies na yung serbisyo hindi nasa baba ng syudad, nasa taas to sa mga nangangailangan. Kasi importante kasi din is magkaroon din sila ng exposure Yung bakita rin ng mga opisyales ng mga LGUs saka LGAs kung ano ba yung totoong sitwasyon doon sa ground. Meron kasi mga ibang opisyales dyan, LGUs, LGAs na nandudula sa opisina. Kaya pag nag-request ka ng mga projects o program, hindi na ma-picture out yun kasi hindi, nasa comfort zone kasi sila No, hindi sila lumalabas sa comfort zone, kaya mahirapan kang magpa-implement ng project sa labas. So, ang ginagawa namin talaga noon, hilahin namin talaga sila. Punta tayong Paquibato. Tignan niyo yung mga doon, yung mga may sakit na na mga lumad. Kami bahala sa security. Ganun DPWH, sabi namin, sir, tignan niyo yung wala kalsada bisitahin nyo. Kami bahala sa security. Dami yan For every sitio, may mga dato yan Ayun yung mga pinaniniwalaan. So, kausapin lang. Pagka ayaw, parang culture nila, pag kinausap ka, ayaw mo, sila na ang gagawa ng sila na ang gagawa ng aksyon para ma-neutralize ka o kaya para hindi ka na sumama doon o magsuporta doon sa kabila. Insurgency is not the fight of the military alone. It is a collective effort. At the same time, it needs the cooperation and assistance from different ISO stakeholders. Experience will tell na kahit na anong gawin natin, kahit na pagpapatayin natin yung mga armado dyan, at hindi natin ina-address yung mga problema na nagiging cause ng pakikibaka nung sinasabi natin kabila, ganun pa rin, magdadrag ang sinasabi natin communist terrorist movement. Kaya nga dito nung battalion commander ako, at the same time, nung mapunta na ako sa division, naging trust na rin ng division yung two-prong approach. Ito yung left hand, right hand. Sa left hand, sa right hand, ito talaga yung combat operations talaga. Armed group ang hinahabol ito. Pero sa left hand naman, ito na yung ina-assist natin. Civil military operations, ina-assist natin yung mga different ISO stakeholders para sila ang halubilo at makipag-usap sa mga tao. Ipakita nila kung ano yung mga gusto nilang programa, gusto nilang ipalabas doon. At the same time, sila ang dapat mangako. Kasi, di ba sa atin noon, mahirap noon, nagkakaroon ng false hope yung mga tao.
Kasi magpapangako tayo noon na, okay, sige, magkakaroon kayo kalsada, magkakaroon kayo ng school. Pero pag after some time, hindi pala matutupad kasi hindi naman kasama sa programa ng mga LGUs at saka local government agencies, line government agencies. Kaya ngayon, maganda sila ngayon nagpo-front. At naging successful naman. Dahil ngayon, kung mapapasin mo, marami tayong mga surrenderies ngayon. Nakita na rin kasi nila, napansin na rin kasi nila na meron talagang gobyerno at saka merong development. Ang maganda dito kasi, ang namumuno na ngayon towards yung development o yung mga improvement ng living condition ng mga tao, ay na yung ito na yung mga different ISS stakeholders. Tayo na lang, nasa likod na lang tayo ngayon. At maganda yung kalabasan nun kasi marami tayong na-entice, na-aakit ng mga ibang mga dating rebelde na bumaba na at ibaba na yung kanilang armas at mag-join dito sa mainstream society. KM ko true lumad Ang ginamit ko noon, kasi dito sa area natin sa Davao City, karamihan lumad area yan. So, ginamit ko yung mga lumad tribal leaders dahil dito kasi meron silang culture na maniniwala lang yung mga kasamahan mong lumad doon sa kamag-anak nila o kaya sa kinikilala lang tribal chieftain. Kaya ayun ang ginamit ko, yung mga tribal chieftain, pagka magpapaliwanag kami sa isang community, sabihin namin na okay na lang muna mag-ano dyan, kausapin nyo yung kung anong dapat pag-usapan, kung anong salita, anong culture, bahala kayo dyan. Kami nasa likod lang. Tapos, ganun ang ginawa namin hanggang sa makapasok kami sa mga malalayong lugar. Sa side naman namin, ang ginagawa namin, kami naman ngayon ang tumatawag sa mga ibang line government agencies, mga LGUs, para kung may problema dito sa isang community, sabihin namin. Tapos, meron din kami yung parang nagbibigay kami ng mga medcaps, saka yung gift giving every December. Nagpupunta kami sa mga iba't ibang communities, nagdi-distribute kami ng mga bigas, mga sardinas, parang nilalagay namin sa plastic. Bigay namin sa mga communities doon. Sa kanila kasi, malaking bagay na yon sa mga lumad na yon. Malaking utang na loob na yon. Kaya, ayun naman ang mini-maintain namin na dapat ganun ang relationship. Problema lang kasi is, hindi ito na-articulate o na-amplify sa mga populace o kaya sa iba't ibang tao. Kaya yung perception ng mga populace community do sa far-flung areas is parang nagkakaroon ng neglect ang government. Pero ano naman, kaya nga naging tool kami, naging instrument kami na pagpapasok kami sa isang lugar, ina-advertise namin talaga na merong government services at saka hindi sila pinababayaan ng gobyerno. Kasi very cooperative naman yung mga yung mga LGUs at mga line government agencies natin. Pag nag-request tayo ng tulong, sabihin natin pwede pa tayo makahingi ng medicines dyan. Kailangan ba natin ng fingerlings para do sa area dito, sa Talaingod. Nag-ano naman sila, nagbibigay ng susupport naman sila kasi nakalagay naman sa mandate nila yun Marami silang programa. Ang problema is, pagdating sa implementation, hindi nila alam kung sino kakausapin nila at saka paano nila implement yung mga programa nila for 1 year. So, ayun ang in-exploit ko noon. Tinignan ko anong programa nila. Ayun yung mga dala-dala ngayon ng mga sundalo na pagpupunta sila sa isang area. Okay, itong programa ng DPWH. Itong programa ng Department of Agriculture. Department of Health. So, naliwanagan yung mga tao. Ayun lang talaga kailangan. Hindi naman kami nag-promise Hindi naman kami nag-promise ng development o yung kabuhayan or what. Basta sinabi lang namin na ito yung programa. Tatawagin namin yung LGU o Line Government Agency. Sila ngayon magpapaliwanag sa mga tao. Pa-reach out namin talaga. Tapos ina-encourage namin yung mga barangay captains na gumawa kayo ng resolution kung ano kailangan nyo dito sa barangay at kami ang magpa-follow up sa baba. Kasi
Usually, dinadaan nila sa amin, gagawin naman namin, gagawa namin ng transmittal letter, papadala namin kay Mayor. So si Mayor na ngayon ang magpapataw sa barangay captain na kung ano pa mga pangangailangan nila. Maraming encounter din eh. Ang significant lang dito na hindi namin makalimutan is nung hinabol namin ang PBC-1 under Leon Chopitaw. Ito yung alias, sinasabi lang Parago. Nung ma-detect namin sila dito sa lowland, ayun, nagkaroon ng encuentro doon, no? Marami silang wounded doon. Tapos, umatras sila. Umakyat sila ng area ng Pakibato. Na-encuentro na naman sila doon. Nasundan na naman sila ng tropa. Umakyat na naman sila sa tribe boundary na ano na naman namin doon na detect na namin doon. Hanggang sinabi ko nga, ma-encuentro naman sila doon sa taas. Ang maganda lang kasi dito is nag-ano kami sa intelligence, nag-rely kami sa intelligence sa tulong na rito ng mga lumad namin na mga civilian volunteers, yung mga kamag-anak nila. At ang importante doon is meron kaming reaction force. Itong reaction force ko to, ito talaga yung panghabol talaga. Kapag may armado, sila kagad yung unang dinideploy. Mabilisan to. Ito yung ginagawa kong reserve. Pagka sinabing, sir, ando doon yung kalaban, automatic to. Ano na to, platoon minus to. Mga, ano to, halo to, ranger, tsaka SF. Kapag sir, anti dito, ay yung kagad ang pinapangano ko. So, encuentro, pagka lumayo na may kalaban, ilagay ko naman sila sa reserve, pagpahinga sila, pag ganyan dyan naman, ayun na naman yung pangano namin, pangsabak namin. So, ayun nga, talaga sunod-sunod din yung encuentro namin doon eh. Kaya nga, sabi namin, successful kami dito sa area namin, pero kung ang parameters natin talaga is in terms of neutralization, eh, paano nga yan kung umalis yung kalaban doon sa area of responsibility mo, area of operation, hindi mo pa rin masasatisfy yung sinasabi nating parameters. Marunong ka rin makidil sa mga iba't ibang ISO stakeholders. Hindi na po pwede yung i-confront mo o i-address mo ang isang labanan dito sa atin ng panay panay armado, panay gera. Dapat gamitin din natin yung arm ng mga different stakeholders. Particularly yung pag-enhance natin ng civil-military operation kasi na-experience namin na mas marami kaming nag-neutralize na mga NPA, ito yung mga nagsusurrender at saka bumaba kaysa doon sa paghabol namin sa mga armado. Kasi pag nakuha natin yung mga mass base, yung mga supporters, wala na ngayong madidikitan yung mga armado. Kaya ayun ang pinaka-basic na na natutunan ko diyan bilang battalion commander. Na dapat maging patient ka, maging matyaga ka. Kasi kung hindi ka matyaga dito sa labanan na to, sigurado matatalo ka. Marami kaming nag-surrender nun. Karamihan nun mga mass base, no? Kasi yung sitwasyon kasi dito sa sa Davao City, itong mga mass base na to, meron dito mga armas eh. Pwede rin sila maging milisya. Meron silang mga territorial force dito. Ang gagawin ng mobile force, pag napunta sila sa isang komunidad, ma-activate yung milisya doon, kaya biglang dumadami yung kalaban. Example, may report doon na isang sitio, may 3 tao, armado. Pero pagpunta nila sa isang sitio, naging 30 na, naging 50 na. Ayun pala, na-activate yung mga armado, yung mga milisya. Kaya dumadami sila. Pag umalis na naman yung armado, base na naman yung, yung mga milisya. Tago na naman yung armas nila. Parang farmers pa din yung, yung tingin pa rin sa kanila. Which is, ay naman ang problema natin. Hindi natin kilala yung mga kalaban natin. Kaya, most open than that is tayo ang naisahan. Kasi, di ba? Kausap na nga natin yung NPA, pero dahil walang armas, hindi pa rin natin siya makilala na talagang kasama siya sa
sa movement, no? Ganon din yung militia. Yung militia, kala mo pag ganun-ganun yan, kala mo walang alam, pero pag kaya nila yung kalaban, tirahin nila. Kunyari, sundalo, bumili ng suka sa tindahan, nakita niya, nag-iisa lang, may armas, titirahin na ng milisya yun. Ito yung isa sa mga pinaka, ibig sabihin, highlight dito sa yung dynamics dito sa sa area ng Davao na ma-activate yung mga milisya nila na meron ding mga armas.